Daghan kayong salamat sa pribileyo nga nakabalik kami dinhi. Og salamat gyud sa panahon nga gihatag Sister Charm, man to si Charm. Thank you kayo og ni Brother Janster Kalibod. Atong miaging mga bulan pagyud makigsunan nag-istorya mi ni Charm og ni Sir Janster didto sa SSD og na-set kini nga schedule makigsunan. Og salamat gyud tungod kay agig pagpangandam sa ato ang tigom dito sa Mountain View College ni ami makigsunan. Og karong udtoha akong gikalipay gyud dako nga nakabalik kami dinhi sa SPUC kay bisag kamo naman tingali makigsunan excited gyud mo balik sa inyong lugar. Amen igsoon. Ni adiri akong asawa, na adiri akong duha ka mga anak og nalipay gyud mi. Bahala pag moingon mo diha makigsunan o unsa imong gibati basta kay lipay gyud ka imi nga nakabalik dinhi. Og alang sa pagsugod igsuon sa dili pa ta mohimo sa atong uban mga greetings ato sa iduko ang atong mga ulo alang sa pagampo. Ginoong Dios, andam na kami sa pagtuon sa imong bililhon kay nga pulong. Salamat gyud Ginoo kay di gyud namo ni makaya kun wala ikaw. Salamat sa imong presensya ug salamat sa imong gahom. Ihatag intawon ang kaalam karon nga langit nun gikan kanimo pinagi sa balang espiritu amo kini pangayo tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Ako sab gigreet makigsuonan ang atong mga kaigsuonan nga naa nagatan-aw sa Facebook Live o sa atong YouTube. Bisag asa mo karon makigsuonan naaman mo sa inyong puluyanan ug asa mo modapit. Happy Sabat ninyong tanan og ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan sa atong pagsimba karon. Og dinhi sab sa atong iglesia. Kita nako diri dili mo nako ma-mention tanan pero di gid pwede di po nako i-mention ang uban makigsunan. Ni Adinis tubangan gyud ang akong suod kay nga amigo Pastor Galarpi. Pastor, lipay ko nga nakauli kagikan sa Amerika. Ni asab dinhi ang atong mga magbuhat, Pastor Kaimi, Pastor Pakibo, Brother Gonzaga, naapo diha ang atong mga leaders sa iglesia, Pastor Roxy Pido. Kita na ko si Pastor Roxy, ang atong communication. Pastor, thank you kayo ha. Ug di tatugutan sa communication department, di gyud takawali sa Hope Channel mga kaigsunan. So salamat kay Pastor Roxy. Dinhi, Brother Wahiman, thank you kay sa inyong pagtugot. Na dinhi ang atong mga leaders, Attorney Sabati, nakita nako. Dinisab nga side igsuon tanan nga makigsunan, dili na gyud mo nako mahurot mention. Pero na ako'y gustong i-mention karon makigsuonan nga daw akong ginikanan suod sab kay nako nga nakauli gyud perti gyud na akong lipaya nga niya siya karon. Gusto nako siya patindogon. Palihog tindog Dr. JC Mabakyaw. Dok, palihog Dok. Atong i-welcome si Dr. JC Mabakyaw uban siyang pamilya ko naaman. Gikan pa in town sila. Naama di si ate. Palihog Timilay, Ate Mili. Ay biniwag wala ati ka makita. Salamat gyud kay nga naa mo. Kanigid sila makigsuonan mura nako ni sila mga ginikanan. Sa panahon nga adto sa Amerika, adto sa Chicago, kani in town sila magtagbo mga kaigsuonan. So thank you kay Kuya GC. Naapo diri Pastor Baang, tanan nga mga pangulo nato sa mga churches. Ug salamat kaayo nga niata karon magatuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong suwito makigsuonan. By the way, Brother Pires di ay nakita nako atong presidente makigsuonan sa ISP. By the way, makigsuonan, karon nga simana, kung nagtanaw mo sa Hope Channel, ang atong series, Global Total Member Involvement. Di ba igsoon, kamo nga nakatanaw? Tingali ang uban, wala gyud katanaw tungod sa kabisi. Global Total Member Involvement. Unya, gikan gyud sa pagsugod makigsuonan, gidefine nato kung unsa ng Global Total Member Involvement. Kay ang GC, labi na gyud ang atoang Sabbath School Director, si Pastor Jim Howard, muanha ra ba siya sa MBC. Sincero gid siya nga ang tanan makigsuonan i-inform. Mahitungod aning Global Total Member Involvement. Kay mauni karon ang program sa iglesia nga, tanan gyud ta mo appeal, tibuok kalibutan, o kining Global Total Member Involvement makigsuonan, dili kini mo lampos kung ang mga iglesia dili mo appeal nini. Labi na gyud ang mga pastors. So Pastor Kaime, sayod ko nga pertinanan yung lecture ani. Pero karong buntaga igsuon ang specific topic nato,
discipleship practices of the Seventh-day Adventist Church. Ako lang ang gitaytulan diha makigsuunan og discipleship practices of the Seventh-day Adventist Church. Pero ako mong ingnon nga kamutanan, ma-online man, labi na gyud sa mga taga Mindanao, you deserve to know this report. Mura ko kibali makigsunan og mag-report karon. Di ba? Ang South Philippines sa wala pa mabahin makigsuunan, Pastor Pakibo, na noon kayo tas tibok kalibutan nga kita ang nag-una sa soul winning. Kabalo ba mo ana? Halos tanang union sa kalibutan makigsuunan. Kita'y number 1. Gawas tingali sa Brazil, dili nato sila maapas. Pero ang SPUC makigsuunan, gikan pa niadto og labi na gyud tong the last 6 years. Si Pastor Kaderma dinhi sa makigsuunan, kita gyud nag-una sa soul winning igsuon. Amen igsuon. So karon muhatag kog report unsa ang kamatuoran sa dagan sa atong soul winning, labi na gyud sa atong discipleship sa iglesia. Kay inyo man kung gipa-eskwela makigsunan, muhatag kog mubo ang report, summary lang ni. Summary ra ni. Kay ako naman yung gi-report sa ayas. Gusto lang nako ni nga mahibaw-an sa tanan nga kining niya importante gayud. Unsay title nato kita tanan? Unsay title? Discipleship Practices of the Seventh-day Adventist Church. Tanawa makigsunan. Pero kini nga study, nag-distribute kita og 1,000 questionnaires. Pila ka buok? 1,000 questionnaires. Unya ang nabalik ni ana 660. Pila ka buok ison? 660, Pastor Galarpe. Unya sa atong statistics, ni atong panahon na paghimo nato sa study, 5 years ago, ang atong population sa SPUC 600 plus, 600,000 plus. Ang gikinahanglan lang unta makigsunan nga number nga mahimo ni siyang valid ang akong research, 387 lang. Pero kay 660 man, mas labaw pag yun nga, mas kuan makigsunan valid, di ba? 5 kag 660, ang require lang unta 387. Pero karon tan-aw na to makigsunan ng result ha. Unsa kay ning angkon man gyud ta nga ang baptism nato pertig yung paspasa tinuod man na. Pero tan-aw na to igsuon, asa ta dapit kinahanglan mo improve. Taman ra ba gyud ta sa baptism. Musugot ra ba gyud ta makigsunan nga thousands ang atong baptize. Attorney Sabati, giihap ba nato og pila ang nawala sa iglesia? Nakadungog mo igsoon? Hello, unsa ta akong gisulti? Perting daghana man gyud atong baptism makigsunan, pero ang atong tanawon karon unsa man ang discipleship practices. Ato nang i-define unya, unsa nang discipleship practices. So unsa ang disciple? Is a lifetime commitment. It is a lifetime of learning and being a follower of the Master. Discipleship of Christ means living in faith. Unsa pa? Trusting God even in the most difficult times and being willing to sacrifice for others, all to the glory of God. Maunay meaning sa unsa? Discipleship makigsunan. Unsa pa gyud? Ang pagka-disciple kuno gitudloan aron mausab. Og ang main objective sa discipleship mga kaigsuonan o sa disciple, to become like the Master. Amen igsoon? Ang main reason nganong gusto ta nga mahimong disciple kay gusto natong makopya si kinsa. Makopya. Kinsay kopyahon? Ang atong pastor? Si Ginoong Hesus ang atong kopyahon. Kay kung masayop ang pastor, delikado ka. Si Ginoong Hesus gyud ang kopyahon makaigsuonan. So, discipleship is the program of training members to be matured followers of Christ. What is discipleship practices? Kita tanan katong makabasa diya, basahan ninyo hinay. Discipleship practices is a what? Disciples unsa man? Daily living in terms of devotional life, personal witnessing, church life,
Christian life, and cycle of evangelism. Karon makaigsuunan, sumala sa definisyon, nagsunod bata og discipleship practices. In terms of devotional life, personal witnessing, church life, and Christian life, mga kaigsuunan. So, mao na definition sa discipleship practices. Karon makaigsuunan, ang atong iglesia gi-organize aron sa pag-fulfill sa Great Commission. Tinoo dili? Tubag mo diha, tinoo dili? Gi-organize ang Seventh-day Adventist aron nga ma-fulfill ang Great Commission. Unsa man ang atong Great Commission? To call to make disciples for Christ. Aron mahimo kitang tinuod nga tinun-an igsuon. Mao nang gibasa ganina ni Pastor Kaimi sa Matthew 28:18 to 20. Tanan na yuta na kabalo makigsunan nga panglakaw kamo, himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. And this emphasis makigsunan naana sa atong mission statement sa atong iglesia. Tutok mo diha og tan-awan ninyo. Unsa man ang mission statement sa atong church? Make disciples of Jesus who live as a loving witness and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' message in preparation for His soon return. Maunay atong mission statement makaigsuunan. Ang pangutana igsuon kay nakabase madiha sa Mateo 28, Acts 1:8 o Revelation 14:6-12. Mao na makaigsuunan nga kanang pulong discipleship, kasabot naman ta unsay discipleship. Mao gyud nay focus sa atong simbahan. Apan bisag unsaon yun makaigsuunan og emphasize sa atong mga pangulo sa iglesia kung unsa ka-importante ang discipleship. Ang report nagapadayag nga dunay gitawag og alarming rate of membership loss makaigsuunan. Tan-awa ha? Tan-awa ang report sa SPUC. Factual ni igsuon kay gikan gyud sa GC Archive 2019. Ang nawala, sumala sa report, 9,282 ang missing members sa SPUC. Katupang wala pa mabahin. 2020 igsuon, pilay nawala sa record sa GC Archives sa SPUC. Pila? 11,585. 2021 makigsuunan, pilay baptism nato, 80,000 plus. Pilay nawala, tanawan ninyong number. 25,805 mga kaigsuunan. So, unfortunately, igsuon, 50 to 75% of the newly baptized members, ingon diri, nagapadayag makaigsuunan nga, mas dako pagyud ang nawala kaysa na report makaigsuunan according to the report of GC. Karon makaigsuunan, bisag giunsa og various interventions sa atong mga leader, nagpadayon ra gihapon ang problema nga ubay-ubay ang nawala sa iglesia. Ang pangutana makaigsuunan, ma-discourage ba ta? Muundang matagwali? Kamu kuno'y tubag makaigsuunan, muundang matagwali? Tubagan ninyo, muundang tagwali? No! Tanaw nato og asa dapit ang problema, mauni rason nganong naa ni siyang report, makaigsuunan. Niya man gyud diri si Ate Methel, ang atong asawa sa atong treasurer. Wala ko kakita ni Ma'am Marife og ni Pastor Patalingog diri kay naa sila appointment, Pastor Dante Obos, pero mga kaigsuunan tan-aw na to aron nga nagingon diri ang atong mga leaders makatan-aw sila magahatag og paagi unsay mga opportunities nga atong mahatag aron mahimo kining discipleship practices nga maayo ison ma-apply nato. SPUC is experiencing discipleship issues mga kaigsuunan. Tanawa ha, pilay number 80,372. Apan ang nawala makaigsuunan 25,805 according to the report. Karon makaigsuunan, tingali lang. Lack or inefficient discipleship program, tingali lang na. There is a need to enhance, if not change, the discipleship program of SPUC. Unya makaigsuunan, kinahanglan nato ang systematic data. Mao nang Mrs. Pakibo, dili pwede walay data.
Kadtong 660 nga mga tao makigsuonan nga nagtubag dito, posible nga katong uban ato naa kay ato mang gidistribute kanang 1,000 questionnaires, 660 lang ang nakabalik mga kaigsuonan. Karon, ang atong General Conference naghatag og katungod sa SPD. Asa man ang SPD? South Pacific Division. Nga maghimog instrument aron magamit unsaon pag-survey kanang gitawag og discipleship practices. Og ang South Pacific Division makaigsuonan ni come up sila aning 7. Tanawa ha? Kini nga mga discipleship practices ingon anion pagsukod unsa ang gi-practice nato sa atong iglesia, mahibaw-an nato ang makaigsuonan. Balance ba ang ilang discipleship program sa iglesia? Number 1, unsa man? Spiritual discipline. Unsa pa gyud? Loving the community. Unsa pa? Faithful participation. Number 4, spiritual identity. Number 5, serving the community. Number 6, sharing Jesus. And number 7, spiritual gifts. Kining 7 makaigsuonan, mauni ang atong gisurvey ni adtong 2019 sa Mountain View College nga ang nakabalik 660 ka mga questionnaires nga valid yun to isuon. Unya, gi-integrate sa theoretical framework makaigsuonan nga godly, reproducing, obedient, and working. Sa ato pa makaigsuonan, kung ang tinuod di ay nga disciple, gawas nga naa sila atong 7, naapod sila aning godly. Unsa man ang godly? Prayer, Bible study, Holy Spirit, and transformation. Unsa man ang reproducing? Witness, make, mentor, and equip. Unsa man ang obedient? Accountability, commandments, and self-denial makaigsuonan. Og ang number 4, kanang gitawag og working or gifts makaigsuonan. Dili na ta maglangan makaigsuonan. Atong tanawon, unsa ang result? Og malipayon ko mosulti ninyo makaigsuonan. Mao na result nga ang SPUC, tanawan ninyo na, maghisgot gani og spiritual disciplines diha sa min makaigsuonan og sa iyahang standard deviation kay quantitative man dili man quali. Makita nato makaigsuonan nga ang SPUC niining 7 makaigsuonan taas kayo ang findings nga high, meaning to say ang atong makaigsuonan sa SPUC grabe ka-active niining 7 makaigsuonan. Amen. Wa man gyud reaction ni. Sudwa mo nalipay. Taas kayo ta niining 7. Karon mangutana mo, pastor, unsa may significance anang imong study nga puros naman taas? Wala na'y challenge, tinuod dili. Walay challenge kay puros man taas di ay sa ato pa. Perfect yun ming taga-SPUC. No. Nakaplagan makaigsuonan, aron madali ta. Nakita makaigsuonan, tanaw na to ang edad. It shows that older people have significantly higher perceptions than the younger ones. Unsa may implication ana? Ang mga edad na makaigsuonan, maoy significant kaayo ang ilang perception ni adtong 7 ka mga butang. Kana. Pero, naay pero, pag-abot mga kaigsuonan sa edad og 30, naminaw mo na ko, ano ni pinaka-importante sa report. Pag-abot sa edad og 30 ngadto paubos, dako ang challenge mga kaigsuonan kay kasagara sa nawala sa iglesia gikan niining mga idara mga kaigsuonan. Nasabtan ninyo akong report? Pilay edad igsoon, usbon ako, pilay edad? Kusga daw ninyo, pilay edad? 30 paubos mga kaigsuonan, dako ang challenge tungod kay according to this study, mao, Brother Roy, ang pinakadaghan nga nawala sa iglesia. Unsa may rason, pastor, sa imong study nga nakaplagan? Kaya ang mga estudyante di ay, dili kayo sila active sa sharing Jesus.
Unsa tong pito naman diha? Sharing with Jesus. Ipahat si Jesus ngadto sa uban. Kaya ang ilang focus makigsuunan mao ang pagtuon sa ilang leksyon. Perti man nilang bisiha sa studies. Karon tanawa. Pamatuod yana worldwide. 1965 to 2015 makigsuunan. Kabalo mo pilay nawala sa church. Siya kanitibukan 13,737,205 mga kaigsuunan. Perti gid ang naghanang nawala sa atong church igsuon kon kinatibuk-an nato nga report. Pero ang nakaayo makigsuonan kay nakaplagan nato nga ang atong young people kinahanglan i-activate igsuon. Marital status. The finding shows that the widow and the married couples respondents have significantly higher perceptions of discipleship practices. Mas daghan ang backsliding sa kanang single o kaysa mga nangaminyo na makigsuunan. Oh, labi na gyud ang mga balo makigsuunan. Dugay kay mawala din ang mga balo dahil sa pag-alagad. Mao na research makigsuunan. So, implications igsuon. The findings imply that those who are not yet married tend to have a lower perception of their discipleship practices. Katong wala pa may minyo, so imo nang gusto ka mabilin sa iglesia pag minyo gid soy. Ako gid kang hagitonak nga magminyo gid kag dali-dali. Siya ro naman og di gid ka magminyo. Idadidara na biya pug ka. Kani bitaw sila makigsuonan mag-joint na gani ming soy-soy. Maingon dayon sila nga pastor, naagi uban nga wa gi respeto eh. Grabe kining mga tao brother, why respeto? Maingon dayon sila nga, pastor, mas gwapo man gid imong anak nimo. Kanong isulti pa man gyud na? Sakit ba yan na makigsunan? Sakit pa nang inon ka ana. Kanon magwapo ba day ka gwapo ko nung asawa sa imong mama? Og daot pa kog mata na disgrasya ka. Mga kaigsunan. Bitaw makigsunan. Ang bot na ko ipasabot, ang implication di ay nga ang mga taong minyo mas dali, mas dugay silang mabilin sa iglesia. Sir Sabino. Ha? Occupation. Ang findings mao nga ang mga pastors o ang mga missionaries have the highest perceptions of discipleship practices compared to other occupations. Bantay mo, mga estudyante, mga negosyante, naaman dito, apil man to dito, unsa pa tong uban, alang-alang kay mga pastor, kay gisulduan man. Di ba? Mga pastor, mas dako kuno ang retention nato. Kay na may mga pastor nag-answer ani. Unsa pa gyud igsuon. Ingon diha, membership span, tan-aw nato. Findings. It appears that church members with 1 to 9 years membership have the lowest perceptions of discipleship practice. Meaning to say, kanang bag-ong nabutismuhan nga, usa ka tuig ngadto sa siyam ka tuig, lowest na siya. Gisundan makigsuunan sa napulo na katuig ngadto sa 24 years membership, daghan-daghan ang mabilin. Makigsuunan. Pero naa dinhi akong ipabasa sa inyo ha, nga gusto gyud nako ingon diha makigsuunan. Ang result, the statistical outcomes of the difference in the perceptions of discipleship practices across age group show that older people have significantly higher perceptions of spiritual disciplines than the younger age. Katong akong giingon makigsuunan nga, ang 30 nga edad, bantay mo, ngadto paubos makigsuunan, maoy mga edad nga diha daghan, pinakadaghan nga nawala sa iglesia. Karon makigsuonan, sa dili pa ko mulingkod, do na lay tulo ka words nga gusto nakong i-memorize ninyo kay mahuman naman ko. Dali ra kay no. Dunay solusyon makigsuonan. Kay nahibawaan naman nato ang problema. Unsa ganito yung problema, Ma'am Arlene? Unsa to problema? Ang problema nato nga ang 30, unsa to? 30 paubos, bisan pa dito sa GC, ang ilang report, maoy pinakadaghan nga nangawala sa atong simbahan. Ato lang yung prangka igsuon, kaya aron makabaluta, unsay solusyon, di ba? Kaya magsige ng tagwali dire, unyang atong wali, dili kayo nila makarelate. Namo na i-distress sa igsuon nga, maingon man ang youth nga, di naman mabalik dito, di man may kasabot sa wali. So kitang mga pastors,
naaputay role nga dapat ang atong wali masabtan sa mga young people. So, ang atong solusyon na ay gitawag og DeFi. Pila lang ka minuto na bilin igsoon. Unsay ngalan? Discipleship Empowerment Initiative for the Youth. Dili man ko youth director, pero nganong kanimoy solusyon. Kay nag-ingon ang akong professor, unsaon man na nimo ron, nga nakaplagan namang gyud nga daghan di ay sa young people na wala sa iglesia. So buhatan nimo nagsolusyon. So makigsuunan naa nang gitawag og DeFi. Unsa man ang DeFi? Unsay meaning sa DeFi kita tanan? Discipleship kita tanan, Empowerment Initiative for the Youth of PUC or Mindanao. Unsa man na? Ang core mission makigsuunan mao nang gitawag og engaging, educating, and empowering. Kana ra gyung tulo ka words gusto na kong ibilin. Unsa ang tulo ka words makigsuunan? Number 1, engaging. Number 2, educating. Number 3, unsa man? Empowering. Gikinahanglan makigsuunan sa atong mga young people ang gitawag og engaging. Mao na nga framework makigsuunan. Unsa man ang engage? Dynamic, interactive programs that appeals to their interest and concerns. Mga kaigsuunan, dili na ko ni-detail sa inyo kay wala man ko'y time. No, alas 11:10 pa baya pod. Paringon sa diha, dynamic, interactive programs. Unsa man na siya? Engage, creating an engaging and interactive environment that attracts young people, providing teachings that are what? Relevant and relatable and applicable. Unsa man ang pulong relevant? Kanang importante gyud ay na relevant gyud kay kasagara sa mga batan-on karon labi na gyud sa social media. Hello, namina mo na ko ison sa Hope Channel. Inyo gyud ang tutukan sab. Mag-insert mo programming sa Hope Channel makigsunan. Dili di ay pwede ang atong programa kadto pang panahon pa ni Mampor sa una nga kinaraan kayo. So imo gyud ang pangitaag paagi unsa man ang program nga relevant. Unsa pa gyud? Unsa ang program nga relatable? Unsa man? Unsa ang program nga applicable? Manang mga kabol-kabol diha. Relevant, relatable, and applicable to their daily lives and empowering young people with the tools and the knowledge to become disciple makers themselves. Na-assign ko og iglesia. I was a youth director. Di lang ako isulti kahadapit. Nag-lecture ko about young people. Kay youth director man ko sa una. Ang mga young people, tuas gawas, nagtabi. Na ako di man ko ganahanan ng mag-lecture niya, nagtabi dito sa gawas. Wala na ako kasabi ang mga batanon, giduol na ko sila. Inko, oy, mga amigo, man ako to sila kay ako good music leader. Unsa may rason nga naaman mo dinis gawas nagtabi? Nganong wala man mo nanulod dito nga nagsimba man ta hapon karon AY program. Bebe, paningog ko mo. Nganong wala mo nanulod? Ingon dayon sila, pastor, kabalo namang good mi pastor o kinsay mo hatag sa mensahe karong hapon. Ang among tiguang sa iglesia nga kanang iyang istorya pastor mahitungod sa halamigas. Gagmay pa niya siya ron ang halamigasa nga wa gyud na nangamatay. Perting daghanan na gyud ang halamigasa pastor sa una pa ng halamigasa. Gikan pa misgamay hangtod karon ang iyang istorya pastor kada iway halamigas ra gyud. Kinsa may ganahan pastor mosulod sa simbahan nga kabalo naman mi anang istorya ha. Sa laktod mga kaigsuunan, kitang mga pangulo sa iglesia, mag-research ta. Aron nga ang atong mensahe, ang atong makaigsuunan, ang atong young people, makaingon sila nga ang akong mensahe, relevant. Unsa pa? Unsa pa sunod nga mensahe? Relatable and applicable. In a sense, makaigsuunan, mao nang gitawag nga empowering young people with their tools and knowledge to become disciple makers themselves. Number 2, unsa man? Educating. Unsa to number 1 nga word?
engaging. Second to the last, unsa to? Educating. Not only relatable, this program should be practical and useful. Unsa man? Helping your young people navigate their daily lives while staying grounded in their faith. Practical and useful. Kanay mga keywords makaigsuunan. Muingon man na yung mga batanon nga, dili gyud ko ka-relate. Dili man practical good. Dili po nako magamit. So dapat magamit nako ang mensahe. Makaigsuunan ka na bitaw magwali ka sa Hope Channel na kay mga kaigsuunan. Di ba inigwali nimo sa Hope Channel? Karong buntag nalipay ko na ay nag-text kay naminaw tingali to for the whole week. Niingon siya nako, kinising-kasing gi ka iyang text siya, Pastor. Wala gyud nako na miss ang imong series. Salamat gyud kaay baya, Pastor, ha, kay naminaw gyud ko sa mensahe. Magamit kay nako, Pastor. Nalipay ko ana nga comment makaigsuunan, taga Tagum City ang naghatag sa mensahe. Mga kaigsuunan, not only engaging, but on sa tong number 2, educating. Og ang katapusan, mga kaigsuunan, human sa educating, unsa man. Siya rog di nato na memorize ning tulo. Unsa tong number 1? Engaging. Unsa tong number 2? Educating. Og ang last one, unsa man? Empowering. Sa yun, nagyo kay memorize na akong mensahe. Engaging, educating, and empowering. We have to empower young people by equipping them with tools and knowledge to become disciple makers themselves. To instill in the sense of purpose and mission in them, enabling them to contribute meaningfully to the church discipleship efforts, mga kaigsuunan. Sa ato pa, ang pasabot mga kaigsuunan, nganong ato silang i-equip pag-ayo, ang pangutana, mga leaders. Damay na lang kaing alas 11:20. Unsa may atong i-instill sa ila, unsa may atong i-share sa ila, kung wala ta mismo'y tuon. We cannot share if we do not have. Tinuod dili. Unsaon nimo pagpahat sa ila nga wala man ta nag-study, pero kung mag-study ta makaigsuunan, magtuon ta pag-ayo, naatay ikapahat sa atong makaigsuunan. Unya, balance. Dili puro sabaw ang atong ipakaon sa atong makaigsuunan. Kay nga naman, di man pwede nga mga taigsuon, sige lang tagkaog sabaw, bisag kung saot pa natong higop ng sabaw, walay unod, unsa man. Dili gyud ta ana disgrasya gyud ta, malnourished gyud ta makaigsuunan. So sa atong mga batanon ug sa atong iglesia, engaging, educating, and empowering. Aron kuno nga ma-instill sa mga batanon nato unsay katuyuan, unsay misyon sa church, nganong nag-exist ang church. Unya, naa sila gitawag og sense of purpose makaigsuunan. Makabalo ang batanon ngano man tuod, unsa may direksyon sa akong kinabuhi. Og makaigsuunan, mao na ang pinakanindot, fostering sense of ownership and responsibility among young individuals for their spiritual growth and active participation in the church community makaigsuunan. So, katapusan makaigsuunan ningon diha, the literature emphasizes the importance of spiritual disciplines such as Bible study, unsa pa? Prayer, healthful living, stewardship and worship, and strengthening the relationship between Christ and His people makaigsuunan. So sama ni Caleb, sama ni Joshua, sama ni Elisha ug ni Elijah, ug sa tanan nga mga pangulo, labi na gyud si Jesus makaigsuunan, naghimo siya og example. Og labaw sa tanan makaigsuunan, kini nga pagtuon aron nga kita makakontribute unsaon pag-develop of programs sa pag-improve nga daghan ang mabilin sa atong iglesia. Amen, igsoon? Wala na, last naman ang slides. Katapusan, bisag kung saan ako click, wala na. Ang ako lang isulti igsoon, kasabot taos mo na ako, akong isumada akong pagtuon karon. Gisugo kitag panglakaw, paghimo og mga tinun-an. Tinuod dili. Panglakaw kamo, himoan ninyong tinun-an. Pero dapat makigsuunan na sabta
nasabta naman nato karon nga di ay sige tag pamautismo pero naaman di ay ta diri, naaman diri ang kulang makigsuonan. Ang ato, we need to engage. We need to educate. And we need to empower makigsuonan. Unya sa atong pag-empower, sa miaging mga gabi sa akong mensahe, ang pinakasentro dili ta makahatag og pag-empower igsuon kung wala ang gahom sa balang espiritu sa atong kinabuhi. Amen? We need the Holy Spirit's power. Kay bisag unsaon pa natong singgit-singgit makigsuonan sa pulpito, kung wala ang balang espiritu sa atong kinabuhi, wala gyud gahom ang mensahe mga kaigsuonan. Ako nang hinaot nga sa atong mensahe karon do na tay nakuha atong iduko ang atong ulo makigsuonan. Ginoong Dios, salamat gyud kaayo nga nasabta namo nga naa kami misyon. Ang among misyon nga kinahanglan maghimo kami mga tinun-an. Unsaon namo Ginoo paghimog mga tinun-an kung kami mismo wala kami natun-an. Kung kami mismo walay sulod. Di kinahanglan namo ang imong gahom sa balang espiritu. Kinahanglan namo ang pagtuon sa imong pulong kanunay, pagkamay ng puon o pag-apil sa mensahe. Niining spiritual disciplines Ginoo nga among gipang-enumerate. Apan ang importante Ginoo, labaw sa tanan, ikaw papuyo namo sa among kinabuhi. Kay kung naana ka sa among kinabuhi Ginoo, makakita ang mga silingan namo sa gawas. Makakita ang makatawhan sa gawas. Apil ang sulod sa iglesia nga naay Kristo sa among kinabuhi. O sa niana nga paagi, makabalo sila nga ikaw nga Kristo among gikinabuhi o makaila sila kanimo. Salamat Ginoo sa pagtubag. Salamat sa kasiguruhan o salamat gyud nga ikaw ang among ituboy. Kay kami mismo makasasala, ikaw ra gyud ang among ipataas Ginoo. Dalaygon ikaw kay amo kini gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.